Akala ng lahat tapos na ang bangungot pero sa bawat tibok ng puso ng bata, unti-unting nabubuhay ang sumpa. Tanong, ligtas ba talaga siya, o nagsisimula pa lang ang mas nakakatakot na kwento? Ang kwentong inyong maririnig ay halaw sa mga karanasan at salaysay ng mga taong nakaranas umano ng kakaiba at kababalaghan. Layunin lamang nito ay magbigay ng takot, aral at aliw. Kung kayo ay mahina ang loob o madaling kabahan, mag-ingat sa pakikinig. Isipin ninyo ang isang baryo na tila nakalimutan na ng panahon. Malayo ito sa syudad, napapalibutan ng masukal na kagubatan at malalawak na bukirin. Sa araw, payapa itong tingnan, mga bata ay naglalaro, mga matanda ay nagkukwentuhan sa ilalim ng punong kahoy, at mga manok na malayang gumagala sa paligid. Ngunit pagsapit ng dilim, nagbabago ang lahat. Ang katahimikan ay tila sumisikip at bawat kalusko sa dahon ay nagdadala ng takot na may nagmamasid, nag-aabang. Dito nagsimula ang kwento ng isang batang hindi sinasadyang napasubo sa isang bagay na hindi niya inakala, ang maging tagapag-alaga ng isang nilalang na hindi dapat umiiral sa mundo ng tao. Ang batang ito ay si Thomas, 8 taong gulang lamang, payat, at may inosenteng ngiti na palaging nakasabit sa kanyang labi. Isa siyang masayahing bata na mahilig mangalap ng mga bagay na kakaiba sa kanilang paligid, mga bato, dahon, o kahit mga lumang gamit na natatagpuan niya kung saan-saan. Isang hapon, habang naglalaro siya sa tabi ng ilog na matagal nang iniiwasan ng matatanda sa baryo, nakarinig siya ng mahinang iyak, huni na hindi niya agad mawari. Sa unay inakala niyang sisiw lamang ito ng isang karaniwang manok, ngunit nang lapitan niya, kakaibang pakiramdam ang dumapo sa kanya. Ang tunog ay tila masyadong malamlam, parang mailungkot at pagkabalisa. Sa kanyang paanan, nakasilip sa damuhan, ang isang maliit na sisiw na tila nawawala ang ina. Nanginginig ito at ang mga mata ay tila mas maliwanag kaysa sa normal, parang kumikislap sa ilalim ng araw. Bagamat naramdaman ni Thomas ang kakaibang lamig na bumabalot sa paligid, hindi niya nagawang talikuran ang nilalang. Bata pa siya, at sa puso niya, isa lamang itong hayop na nangangailangan ng tulong. Dinampot niya ito at inilagay sa lailayan ng kanyang damit, sabay uwi patungo sa kanilang maliit na kubo. Ngunit hindi pa siya nakakalayo ay biglang humuni ang hangin, malakas, malamig, at tila may dalang bulong. Nilingon niya ang paligid at doon niya napansin na wala ni isang ibon ang lumilipad, ni isang kulisap ang lumalapit. Ang dating maingay na paligid ay biglang natahimik, at tanging ang tibok ng kanyang dibdib at ang mahinang huni ng sisiw ang kanyang naririnig. Para bang ang oras ay huminto, at siya lamang ang natirang gumagalaw. Hindi niya alam na ang maliit na nilalang na kinuha niya ay hindi basta sisiw. May mga dahilan kung bakit iniiwasan ng matatanda ang ilog na iyon, at isa sa mga dahilan ay ang paniniwala na iyon ang lugar kung saan nagtatago ang mga nilalang ng dilim. Ayon sa mga matatanda, may mga hayop na nagmumula sa mga aswang, mga supling na ginagamit upang manlinlang ng tao. Ang mga ito ay tila inosente at mahina, ngunit kapag napalapit ka, unti-unti nitong babaguhin ang iyong kapalaran. Habang naglalakad pa uwi si Thomas, napansin niya na mas kumakapit sa kanya ang sisiw. Hindi ito katulad ng ibang sisiw na maingay at matatakutin. Tahimik ito, nakatitig lamang sa kanya, at para bang naiintindihan ang bawat hakbang na kanyang ginagawa. Sa murang isipan ng bata, hindi niya pinansin ang kakaiba. Ang alam lamang niya, kailangan nitong alagaan at bigyan ng tirahan. Ngunit ang hindi niya alam, ang bawat desisyon niya ay magbubukas ng pinto sa isang mundo ng kababalaghan at panganib na hindi na niya matatakasan. Pagkarating nila sa bahay, tinago niya ito sa isang kahon malapit sa kanyang higaan. Ako na ang bahala sa iyo, mahina niyang bulong, habang ang maliit na sisiw ay nakatitig lamang sa kanya na tila nakangiti. Sa gabing iyon, bago siya matulog, nakarinig siya ng mahinang tunog mula sa labas, isang tunog na parang alulong na may kasamang pagaspas ng malalaking pakpak. Akala niya ay imahinasyon lamang, ngunit habang lumalalim ang gabi, lalo itong lumalakas. At sa tuwing dumidikit siya sa kahon, nararamdaman niyang ang lamig mula rito ay umaabot hanggang buto. Hindi niya alam na sa bawat araw na lilipas, unti-unting magbabago ang sisiw na kanyang inalagaan. At balang araw, mapapansin ng mga tao sa baryo na may kakaiba nang nangyayari sa kanilang paligid, mga hayop na nawawala, mga tao na nagkakasakit,
at mga aninong gumagala sa dilim. At lahat ng ito, nagsimula lamang sa isang batang may mabuting puso, ngunit nagkamaling magtiwala sa isang nilalang na hindi dapat inalagaan. At ngayong gabi, kasama namin kayo upang tuklasin kung ano ang nangyari kay Tomas, paano niya nadiskubre ang katotohanan sa likod ng sisiw na iyon, at kung bakit hanggang ngayon ay may mga nagkukwento pa rin tungkol sa baryong iyon na hindi na muling naging kagaya ng dati. Pero bago ang lahat, itanong muna natin, ano nga ba ang magiging kapalit ng pag-aaruga sa isang nilalang na mula sa dilim? Magsimula na tayo. Sa sumunod na gabi matapos dalhin ni Tomas ang sisiw sa kanilang bahay, nagsimulang maramdaman ng kanyang pamilya ang kakaibang lamig na tila dumadaloy mula sa dingding hanggang sa kanilang mga buto. Ang kanilang kubo na karaniwang puno ng halakhakan at tunog ng apoy mula sa kalan ay naging tila malamlam at madilim. Kahit ang kanyang ina na kilala sa pagiging masigla at masipag ay napapansin na parang mas madalas itong napapahinto, nakikinig sa mga hindi maipaliwanag na kaluskos sa labas. Ang kanyang ama naman ay palaging nagbubulong ng dasal bago matulog na para bang nararamdaman din nitong may nagbabantay sa kanila mula sa dilim. Ngunit si Tomas, sa murang isipan niya, ay nanatiling walang bahid ng takot. Ang alam lamang niya, may bago siyang alaga na kailangan niyang pag-ingatan. Bawat umaga, bago siya pumasok sa paaralan, dumadayo muna siya sa kahon kung saan nakasilid ang sisiw. Hindi ito karaniwang sisiw, mapapansin niyang hindi lumalaki o nagbabago ang anyo, ngunit ang mga mata nito ay tila mas nagiging maliwanag habang lumilipas ang mga araw. Sa tuwing dumarating si Tomas, sumusunod ang titig ng sisiw, hindi katulad ng ibang hayop na takot o mailap. Sa halip, may kakaibang koneksyon itong ipinapakita, na para bang nauunawaan ang bawat kilos ng bata. Isang hapon, habang naglalaro siya sa bakuran, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya mula sa kakahuyan. Hindi niya makita kung sino, ngunit malinaw ang pakiramdam na may pares ng mata na nakasunod sa bawat galaw niya. Nang balikan niya ang kahon, napansin niyang nakatayo ang sisiw, at nakatingin sa parehong direksyon na kanyang naramdaman. Nakikita mo rin ba sila? Bulong niya, habang ang maliit na nilalang ay hindi kumikibo, nananatiling nakapako ang tingin sa dilim. Mula noon, nagsimulang lumabas ang mga bulong sa baryo. Mga manok at kambing na biglang nawawala, mga alagang aso na natatagpo ang wala ng buhay sa umaga. Ang mga matatanda ay nag-uusap-usap na baka muling nagbabalik ang mga nilalang na dati nang tinakasan ng kanilang mga ninuno. Si Tomas, bagaman naririnig ang usap-usapan, ay pinili pa ring itago ang sisiw. Hindi niya kayang isuko ang alaga, sapagkat pakiramdam niya siya lamang ang makakapagbigay ng kalinga rito. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong humihigpit ang kanyang pagkapit sa sisiw, at kasabay nito, lumalalim ang kanyang mga panaginip. Gabi-gabi, napapanaginipan niya ang isang babae na nakaupo sa gilid ng ilog kung saan niya unang nakita ang sisiw. Ang babae maputla, may mahahabang buhok na basang-basa, at mga matang pula na tila kumikislap sa dilim. Hindi ito nagsasalita, ngunit palagi itong nakatingin sa kanya na para bang may inaasahan. Sa likod nito, may mga aninong gumagalaw, nakatayo at nagmamasid. Tuwing siya'y nagigising mula sa panaginip, laging naroon ang sisiw, nakapwesto sa tabi ng kanyang higaan, kahit patiyak niyang isinara niya ang kahon bago matulog. Maging ang kanyang mga kaklase sa paaralan ay nakapansin na nagbabago siya. Madalas siyang tulala, at ang mga mata niya ay laging parang may iniisip na hindi niya masabi. Isang guro ang nagtanong, "May problema ka ba, Tomas?" Ngunit umiti lamang siya at umiling. Paano niya ipapaliwanag na ang kanyang panaginip ay tila nagiging mas totoo kaysa sa kanyang paggising? Na bawat tunog ng hangin at bawat kaluskos ng dahon ay nagpaparamdam sa kanyang hindi siya nag-iisa. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng kanyang pamilya, nagising siya sa kakaibang ingay, huni ng sisiw, ngunit mas malakas kaysa dati. Bumangon siya at lumapit sa kahon, ngunit wala na ito sa loob. Nanlamig ang kanyang katawan. Hinanap niya ito sa paligid ng bahay at doon niya nakita, nakatayo sa pinto, nakatingin sa labas na para bang may inaantay. Dahan-dahan niyang sinundan ang titig nito, at sa dilim ng bakuran, sa ilalim ng punong malapit sa kakahuyan, may isang hugis na kumikilos. Mabilis ang tibok ng puso niya. Nakita niyang nakayuko ito, kumikilos na tila may kinakain.
Nang umangat ang ulo nito, sa kabila ng anino, malinaw niyang nasilayan ang isang ngiti na may matutulis na ngipin. Bumalik siya sa kanyang higaan na nanginginig, at mahigpit na niyakap ang sisiw. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa halip na isuka ito o itapon, lalo lamang siyang kumapit dito. Marahil dahil bata pa siya, at sa kanyang isip, ang sisiw lamang ang naiintindihan siya. Ngunit hindi niya alam, bawat gabing lumilipas ay mas malapit siya sa mundo na hindi dapat pinapasok ng tao. Samantala, ang mga kapitbahay nila ay nagsimulang magdasal ng mas madalas, naglalagay ng bawang at asin sa kanilang mga pintuan. May matandang nagsabi, may bata sa baryo ang kinuha ang hindi kanya. Walang nakakaalam kung sino, ngunit alam nilang may nagbabalik, isang nilalang na matagal nang nawawala ngunit laging nagbabantay. At si Thomas, sa murang edad, ay hindi pa rin batid na ang sisiw na kanyang inalagaan ay hindi basta alaga. Ito ay piraso ng isang mas malaking kwento, at sa bawat tibok ng kanyang puso, mas lalo siyang hinihila papalapit sa isang kapalaran na hindi na niya matatakasan. Lumipas ang mga araw at mas lalong lumala ang mga pangyayari sa baryo. Ang mga alagang hayop ng mga kapitbahay ay unti-unting naglalaho na parang bula, at ang mga tao'y nagsisimulang matakot na lumabas kapag dapit hapon. Ang dating masiglang baryo ay naging parang lugar ng pagkabalisa, laging may nagbabantay at naghihinala. Si Thomas, sa murang edad, ay ramdam na ramdam ang bigat ng lahat, ngunit sa halip na sumuko sa takot, mas lalo pa niyang inalagaan ang sisiw. Para bang sa kabila ng lahat, may kakaibang tali ang nagbubuklod sa kanila. Ngunit habang tumitindi ang pagmamahal niya rito, lalo rin namang lumalalim ang kanyang mga bangungot. Gabi-gabi, paulit-ulit niyang nakikita ang babae sa tabing ilog. Ngayon, hindi na lamang ito nakaupo. Nakikita niya itong dahan-dahang lumalapit sa kanya, ang mga paay parang hindi lumalapat sa lupa, at sa bawat hakbang nito'y naririnig niya ang ingay ng mga pakpak na malalaki at mabibigat. Sa bawat paglapit ng babae, palakas ng palakas ang huni ng sisiw, hanggang sa siya ay mapapabalikwas sa kama, pawis na pawis at habol hininga. Ngunit sa kanyang tabi, laging naroon ang sisiw, nakatingin at minsan ay tila nakangiti. Dumating ang gabi na hindi lang panaginip ang kanyang naranasan. Habang natutulog ang kanyang mga magulang, nagising siya sa tunog ng mga kuko na parang kumakayod sa dingding ng kanilang kubo. Dahan-dahan siyang bumangon, at nang sumilip sa maliit na siwang ng dingding, nakita niya ang isang nilalang na nakatayo sa bakuran. Babae ang hugis, ngunit ang katawan ay baluktot, ang mga mata ay mapupula, at ang bibig ay nakanganga na parang hayok sa laman. Nanigas siya sa takot, ngunit ang sisiw ay biglang humuni ng malakas, at sa isang iglap, nawala ang nilalang sa kanyang paningin. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balitang may isa na namang nawalan ng hayop. Ngunit ngayon, hindi lang hayop, isang matandang lalaki ang hindi nakauwi mula sa kanyang bukid. Ayon sa mga nakakita, huli siyang namataan sa gilid ng kagubatan, at mula noon ay hindi na ito nagbalik. Ang mga tao ay lalong kinabahan, nagsimulang magtakip ng mga bintana ng kawayan at nagsabit ng mga bawang at krus sa bawat sulok ng bahay. Ngunit si Thomas, bagaman natatakot, ay nanatiling tikom ang bibig tungkol sa sisiw. Paano niya sasabihin sa kanila na marahil ang alaga niya ang ugat ng mga nangyayari? Samantala, nagsimula ring maghinala ang kanyang pinsang si Ernesto, isang binatilyong 16 na taong gulang na mahilig mang-usisa. Napansin nito na madalas nakakulong si Thomas sa kanilang kubo at laging may tinatago. Isang gabi, sinundan niya ito ng lihim at nakitang may hawak itong maliit na kahon. Ano yan, Thomas? Tanong nito, ngunit mabilis na itinago ng bata ang sisiw sa kanyang dibdib. Sa mga mata ni Ernesto, hindi ito ordinaryong sisiw, nakita niyang kumikislap ang mga mata nito, at parang humuni na may kahalo ritmong hindi niya maipaliwanag. Akin lang to, wag mong sabihin kahit kanino, pakiusap ni Thomas, halos mangyak-ngiyak. Ngunit sa isip ni Ernesto, malinaw ang sagot, may sumpa ang bata, at kailangan itong mapigilan bago lumala. Mula noon, palihim niyang pinagmasdan si Thomas, at tuwing gabi, naririnig niya rin ang mga kaluskos at bulong na tila nagmumula sa dilim. Habang tumitindi ang takot, nagsimula ring magbago ang ugali ng sisiw. Hindi na ito basta tahimik, minsan ay maririnig na tila bumubulong ng mahihinang tunog sa gabi.
Hindi ito parang huni ng sisiw, kundi parang wika na hindi kayang unawain. At si Thomas, imbes na mailang, ay nakikinig dito na parang musika sa kanyang tenga. Ang mga mata niya ay nagiging malalim at madalas tulala, na parang may iniisip na hindi kayang ipaliwanag. Isang gabi, napansin ng kanyang ina na laging gising ang bata, at minsan ay nakikipag-usap mag-isa. Nang sumilip ito, muntik na siyang mahulog sa kaba, nakita niyang nakaluhod si Thomas sa harap ng kahon, at ang sisiw ay nakatayo na parang nakikinig sa kanya. Hindi niya masabi kung bakit, ngunit sa kanyang pandinig, parang dalawang nilalang ang nag-uusap sa isang wika na hindi niya maintindihan. Agad niyang ginising ang kanyang asawa, ngunit nang bumalik sila upang tingnan, nakahiga na si Thomas, mahimbing ang tulog, at ang sisiw ay nakapikit, para bang walang nangyari. Sa mga sumunod na araw, lalong naging kakaiba ang mga pangyayari. Sa bakuran, may natatagpo ang mga patay na ibon na tila naubusan ng dugo. Ang mga aso ng kapitbahay ay ayaw nang lumapit sa bahay nila, palaging nakatayo sa malayo, nag-aalulong na parang may kinatatakutan. At sa gabi, naririnig nilang mag-asawa ang anak nilang umiiyak sa panaginip, ngunit sa bawat pagyuko nila upang gisingin, lagi na lang nitong sinasabing, "Huwag niyong kunin sa akin siya lang ang natitirang kaibigan ko." Samantala, si Ernesto ay mas naging mapagmatsyag. Isang gabi, lakas loob siyang lumapit sa kubo ni na Tomas upang makita ang sisiw ng malapitan. Ngunit nang sumilik siya sa bintana, halos matumba siya sa nakita, hindi na sisiw ang nasa kahon. Bagamat maliit pa rin ang katawan nito, ang mga mata ay tila masyado ng maliwanag, ang mga pakpak ay nagsisimulang lumitaw, at ang maliit na tuka ay parang humahaba, nagiging matulis. Napaurong siya at halos matisod, ngunit bago siya makatakbo, nakita niyang biglang tumingin sa kanya si Thomas, ang mga mata ay malamlam at may ngiting hindi na inosente tulad ng dati. Ang baryo ay unti-unti nang lumulubog sa takot, ngunit walang nakakabatid na ang ugat ng lahat ay nasa loob mismo ng isang maliit na kubo. At si Thomas, na minsang inosente at masayahin, ay patuloy na hinihila sa isang madilim na kapalaran na hindi niya kayang iwasan. Habang lumilipas ang mga gabi, ramdam ni Thomas na unti-unti siyang napapalayo sa realidad na alam niya noon. Ang kubo nilang dati po ng init at katahimikan ay tila nagiging pugad ng lamig at bulong na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat pagtulog, mas lumalakas ang mga panaginip niya. Hindi na lamang babae sa ilog ang nakikita niya, kundi mga anino na nakapaligid dito. Mga mata na pulang-pula at mga halakhak na tila bumabalot sa buong baryo. Kapag siya'y nagigising, lagi niyang nararamdaman na may malamig na hininga sa kanyang batok, ngunit paglingon niya, wala namang naroon. Sa mga mata ng kanyang pamilya, mas nagiging kakaiba si Thomas. Hindi na siya kasing daldal ng dati, at madalas ay tulala, nakatitig lamang sa kahon kung saan naroon ang sisiw. Minsan ay bigla na lang siyang magsasalita ng mga salitang hindi kilala ng kanyang ina't ama, at kahit sila ay natatakot na ring lumapit sa bata. Ngunit paano nila iiwan ang kanilang anak? Ang tanging naiisip ng kanyang ama ay dasal, habang ang kanyang ina naman ay laging nakabantay, bagamat nanginginig ang mga kamay. Isang gabi, habang malalim ang kanilang tulog, nagising si Thomas sa kakaibang ingay mula sa labas ng kubo. Hindi ito ordinaryong kaluskos, parang may mabigat na nilalang ang naglalakad sa paligid. Dahan-dahan siyang bumangon, at nang lumapit sa bintana, halos mawalan siya ng hininga. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang nilalang na nakatayo sa gitna ng kanilang bakuran. Mahaba ang buhok nito, basa at nakadikit sa balat. Ang mga mata ay nagliliwanag na pula, at ang mga kamay ay mahahaba, may matutulis na kuko. Nakatingin ito diretso sa kanya, ngunit hindi gumagalaw. Para bang inaabangan ang kanyang bawat kilos. Biglang humuni ng malakas ang sisiw, at sa isang iglap, naglaho ang nilalang. Ngunit hindi siya nakahinga ng maluwag. Nang bumalik siya sa higaan, napansin niyang nakatayo ang sisiw sa kanyang unan. Nakatingin ito sa kanya, at sa kanyang pandinig, malinaw ang isang bulong, "Huwag kang matakot. Ako ang magbabantay sa iyo." Nanlamig ang kanyang katawan, ngunit hindi niya nagawang itapon o iwan ito. Para bang may tali na pilit siyang ikinakabit sa nilalang na iyon. Samantala, si Ernesto ay mas lalong nahuhulog sa takot at pag-aalala. Sa bawat araw na dumaraan,
lalo niyang napapansin ang pagbabagong nagaganap kay Tomas. Isang gabi, sinubukan niyang kausapin ang kanyang tiyuhin, ama ni Tomas. Tiyo, may tinatago si Tomas, hindi siya nag-iisa, mahina niyang sabi. Ngunit bago pa man niya maipaliwanag, narinig nila ang isang malakas na pagkahampas mula sa bubungan. Tumigil silang pareho at dahan-dahang lumingon. Sa bubungan ng kubo, may mga yapak na mabibigat, gumagalaw paikot, at bawat hakbang ay nag-iiwan ng kaluskos na parang pagkamot. Nagdasal ang kanyang ama ng paulit-ulit, at maya-maya ibigla na lamang natahimik ang lahat. Ngunit alam nilang hindi iyon normal na ingay, may bumibisita sa kanilang bahay. Kinabukasan, isang mas matinding balita ang kumalat sa baryo. Isang batang babae mula sa kabilang dulo ng nayon ang biglang nawala. Wala ni isang nakarinig ng kanyang iyak, ngunit sa umaga, natagpuan ang kanyang damit na duguan sa gilid ng kakahuyan. Ang mga tao'y halos hindi na lumalabas ng bahay. Ang mga dasal ay walang tigil, ngunit kasabay nito, ang mga bulungan ay tumuturo sa isang bagay, na ang mga aswang ay nagbabalik at mas matindi pa kaysa dati. Walang nakakaalam kung paano, ngunit si Ernesto, sa loob-loob niya, alam niyang may kinalaman si Tomas. Habang tumitindi ang takot sa baryo, si Tomas naman ay mas lalong nahuhulog sa misteryosong mundo ng kanyang alaga. Isang gabi, nakaupo siya sa tabi ng kahon, at sa harap ng kanyang mga mata, unti-unting bumukas ang mga pakpak ng sisiw. Maliit pa, ngunit malinaw, hindi ito pakpak ng manok. Ito ay itim na parang uling, at ang bawat dampi ng hangin ay nagdadala ng malamig na simoy. Napalunok si Tomas at tinanong, ano ka ba talaga? Ngunit ang sisiw ay hindi sumagot, sa halip, ang mga mata nito ay nagliliwanag, at sa kanyang isipan, narinig niyang muli ang boses ng babae mula sa kanyang panaginip, anak ko siya at ikaw ang kanyang tagapag-alaga. Halos mabaliw si Tomas sa narinig at tumakbo siya palabas ng kubo, bit-bit ang sisiw. Ngunit saan man siya tumakbo, pakiramdam niya isinusundan siya ng mga mata mula sa dilim. Ang kakahuyan, ang ilog, at maging ang mga bituin sa kalangitan ay tila nakamasid sa kanya. Hanggang sa marating niya ang gilid ng ilog kung saan lahat nagsimula. Humuni ng malakas ang sisiw at sa tubig, nakita niyang bumubukal na parang may gumagalaw mula sa ilalim. Napatakip siya ng bibig upang pigilan ang kanyang sigaw. At sa mga mata niya, may lumitaw na hugis, ang parehong babae sa kanyang panaginip, ngunit ngayon ay nakatayo na sa kabilang pampang, nakatingin sa kanya, nakangiti, at may mga aninong gumagalaw sa likuran nito. Hindi siya makatakbo, hindi siya makasigaw. Sa kanyang dibdib, mahigpit niyang niyakap ang sisiw, at narinig niyang muli ang bulong, hindi ka na makakatakas. Ang gabi ay tila walang katapusan, at ang takot na bumabalot kay Tomas ay mas lalong nagiging bahagi ng kanyang katauhan. Sa bawat hakbang, mas lalong lumalapit ang dilim, at siya, isang batang walang kamuwang-muwang, ay ngayon ay nakatalina sa isang sumpa na hindi niya maintindihan. Sa mga gabing lumipas, lalo pang naging mabigat ang pakiramdam sa baryo. Wala nang batang naglalaro sa labas, at ang mga magulang ay mahigpit nang nagbabantay sa kanilang mga anak. Ngunit si Tomas, sa kabila ng lahat ng pangyayari, ay tila lalong napalalayo sa mundo ng mga tao. Ang kanyang isip ay palaging abala sa sisiw na hindi na ordinaryong hayop, kundi isang nilalang na unti-unting nagbubunyag ng kanyang tunay na anyo. Isang gabi, habang mahigpit niyang yakap ang sisiw, biglang lumamig ang paligid na parabang nawala ang lahat ng hangin. Ang liwanag ng buwan ay natabunan ng makapal na ulap at ang tubig ng ilog ay umalon ng hindi dahil sa hangin. Dahan-dahang nagbukas ang mga pakpak ng sisiw, mas mahaba at mas matulis na kaysa dati, at sa isang iglap, hindi na ito mukhang sisiw. Ang maliit na tuka ay humaba, naging matulis na tila pangil, at ang mga mata nito ay nag-apoy ng pula. Napaatras si Tomas, halos mahulog sa lupa. Ngunit imbes na umatake, ang nilalang ay nagsalita, hindi sa pamamagitan ng bibig nito, kundi sa kanyang isipan. Hindi ako basta sisiw. Ako ay anak ng dugo ng dilim. Ikaw ang pinili upang maging bantay at tagapagturo ng aking daan. Nanlaki ang kanyang mga mata, at sa murang edad, hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o maniwala. Ngunit bago siya makasagot, may boses na sumingit mula sa dilim ng kakahuyan. Tomas, itigil mo yan, sigaw ni Ernesto, na nakasunod pala sa kanya.
Hawak nito ang isang krusipyo at isang bote ng asin. Nanginginig ito sa takot, ngunit pilit na lumapit. Alam ko na ang totoo. Hindi yan hayop, Thomas. Nilalang yan ng aswang. Napaiyak si Thomas. Hindi. Kaibigan ko siya. Wala siyang ginagawang masama. Ngunit sa mismong oras na iyon, nagsimulang maglabasan ang mga anino mula sa paligid. Isa-isa, naglitawan ang mga nilalang na nakabaluktot, may mahahabang kuko, mapupulang mata, at amoy na tila nabubulok na laman. Pinaligiran nila ang dalawang bata, at unti-unting sumisikip ang kanilang mundo. Ang babae mula sa panaginip ay muling lumitaw sa kabilang pampang, ngunit ngayon ay malinaw ang boses nito. Matagal kitang hinintay, Thomas. Ikaw ang magsisilbing tulay upang mabuhay muli ang aming lahi. Namilog ang mga mata ni Ernesto at halos hindi makagalaw. Ngunit sa halip na umatras, itinapon niya ang asin sa lupa sa harap nila. Sandaling umurong ang mga nilalang, ngunit mabilis din silang bumawi, naggangalit ang mga mukha. Nagsimula nang umiyak si Thomas. Hindi na niya alam ang gagawin. Bakit ako? Wala naman akong kasalanan. Gusto ko lang mag-alaga, ngunit tumawa ang babae mula sa pampang, isang halakhak na bumalot sa buong kagubatan. Dahil ikaw ang may pinakamalinis na puso. At ang malinis na puso ang pinakamadaling gawing sisidlan ng kadiliman. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Thomas ang nakakatakot na katotohanan, hindi siya basta inutusan na mag-alaga ng isang sisiw. Siya mismo ang tinutukoy, siya ang tinatali ng sumpa. Ang sisiw ay hindi lang nilalang ng aswang ito ay konektado sa kanya, at unti-unti, ramdam niyang nagsasanib ang kanilang mga diwa. Ang bawat tibok ng puso ng sisiw ay sabay na tumitibok sa kanya, at ang bawat galaw nito ay nararamdaman niya sa sarili niyang katawan. Hindi ka na makakatakas, Thomas, muling bulong ng boses sa kanyang ulo. Hindi ka lang tagapag-alaga. Ikaw ang susunod na magiging isa sa amin. Napahawak siya sa kanyang dibdib at ramdam niya ang may malamig na lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Si Ernesto, na ngayoy pawisan at nanginginig, ay sumigaw, "Labanan mo, Thomas. Huwag kang magpapadala. Kung mahal mo ang pamilya mo, lumaban ka." Ngunit paano lalaban ang isang 8 taong gulang laban sa mga nilalang ng dilim? Mula sa paligid, nagsimulang lumapit ang mga nilalang. 1, 2, hanggang sa 10. Pinalilibutan nila ang mga bata, at ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng halakhak, bulong, at tunog ng pakpak. Si Thomas ay nakaluhod, umiiyak, habang ang sisiw, ngayon ay kalahating ibon, kalahating halimaw, ay nakatayo sa kanyang balikat, nakatingin sa lahat na parang hari ng gabi. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Thomas ang bigat ng kanyang kapalaran. Hindi siya makatakbo. Hindi siya makasigaw. Wala siyang pwedeng takasan. Siya mismo ang susi ng lahat ng ito. Mga kaibigan, kung kayo ang nasa kalagayan ni Thomas, ano ang gagawin ninyo? Iiwan niyo ba ang nilalang na ito at tatakbo, o pipiliin niyo ring manatili at tanggapin ang sumpa? Sa tingin ninyo, makakaligtas pa ba si Thomas, o ito na ang simula ng kanyang pagbagsak? Sa gabing iyon, tila bumagsak ang buong mundo kay Thomas. Ang paligid ay nilamon ng dilim at halakhak ng mga nilalang na nagmula sa kakahuyan. Ang mga mata nila ay nagliliwanag na pula, at ang kanilang mga ngiti ay may bahid ng matutulis na ngipin na handang manlamon ng laman. Nakatayo si Ernesto, pawisan, nanginginig, ngunit matatag pa rin ang hawak sa krusipyo at asin. Samantalang si Thomas ay nakaluhod, yakap-yakap ang kanyang dibdib, habang ang sisiw na ngayon naging kalahating ibon at kalahating halimaw ay nakadapo sa kanyang balikat, nakatingin sa lahat na parang hari ng kadiliman. Hindi ka makakatakas, Thomas, muling bulong ng tinig sa kanyang isip, na alam niyang nagmumula sa babae sa kabilang pampang. Ikaw ang pinili. Ikaw ang magiging tulay. Habang sinasabi ito, nagsimulang kumislot ang kanyang katawan, ang kanyang balat ay tila sinasalat ng malamig na hangin, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig, parang may sariling buhay. Labanan mo, sigaw ni Ernesto, halos mapatid ang boses. Kung totoo ngang pinili ka, kaya mo ring pumili kung lalaban o susuko ka. Ngunit paano lalaban ang isang 8 taong gulang laban sa nilalang na mas matanda kaysa sa baryo mismo?
Lumapit ang isa sa mga anino, isang matangkad na halimaw na may mahabang kuko at amoy ng nabubulok na karne. Umabot ito kay Thomas, ngunit bago pa siya mahawakan, biglang humuni ang sisiw ng napakalakas. Ang hangin ay umikot at ang halimaw ay napaurong. Ngunit sa halip na magpasalamat, naramdaman ni Thomas ang pagkakakulong niya. Ang sisiw na minsan niyang inalagaan bilang kaibigan ay siya ring dahilan ng lahat ng kasamaan. Napatingin siya kay Ernesto na ngayon ay halos maiyak. Kung ayaw mong lamunin ng dilim, kailangan mong bitawan yan, sigaw nito. Ngunit paano niya gagawin iyon kung sa bawat pintig ng puso ay nararamdaman niyang konektado na sila? Hindi kita bibitawan, mahina ngunit malinaw na bulong ni Thomas, halos wala na sa sarili. Ngunit sa loob niya, may isa pang boses, ang kanya mismong tinig, umaalingaw-ngaw, pilit na lumalaban. Labanan mo, Thomas. Hindi ito ikaw. Nagkagulo ang mga nilalang sa paligid. Ang babae mula sa pampang ay lumapit, ang mga paa ay hindi lumalapat sa lupa, at sa bawat hakbang ay lumalakas ang puwersang bumabalot kay Thomas. Anak, halika. Sama ka sa amin. Wala nang sakit, wala nang takot. Dito, ikaw ang magiging isa sa pinakamakapangyarihan. Ngunit bigla siyang hinawakan ni Ernesto sa balikat, halos pasigaw, pamilya mo. Naiwan sila sa bahay. Kung sumuko ka ngayon, sila ang unang maubos. Ang mga salitang iyon ang kumiliti sa natitirang lakas ni Thomas. Sa isip niya ay biglang bumalik ang mga alaala, ang ngiti ng kanyang ina habang pinagluluto siya ng lugaw, ang tawa ng kanyang ama tuwing hinahabol siya sa bukid, at ang payapang baryo na dati niyang ginagalawan. Isang lakas ang bumangon sa kanyang katawan at napasigaw siya, hindi ako magiging isa sa inyo. Sa iglap na iyon, mahigpit niyang hinawakan ang sisiw at itinapon ito sa lupa. Umalingaw-ngaw ang malakas na huni at ang paligid ay umuga na parang mailindol. Ang lupa ay nabiyak at mula roon ay sumirit ang itim na usok na bumalot sa mga nilalang. Ang babae mula sa pampang ay napasigaw, isang sigaw na nagbigay ng sakit sa tenga, ngunit kasabay nito ay nagmakaawa, huwag mo akong itakwil, Thomas. Ako ang ina ng nilalang na iyan at ako rin ang ina na matagal ka nang binabantayan. Natigilan si Thomas, halos mabaliw sa narinig. Ina! Ibig bang sabihin, may dugo siyang konektado sa kanila? Habang siya'y natulala, biglang kumilos ang sisiw. Sa harap mismo nila, nagsimula itong lumaki, ang mga butoy nag-crack, at sa isang kisap mata, isa na itong malaking nilalang na parang ibon at tao, may pakpak na itim, mga kuko na matalim, at bibig na may dalawang hanay ng ngipin. Halos hindi makagalaw si Thomas, ngunit si Ernesto ay sumugod, itinapon ang asin sa harap ng halimaw. Pumiglas ito at umalulong, ngunit hindi tuluyang nasugatan. Thomas! Ngayon na, sigaw ni Ernesto. Kung ayaw mong maging isa sa kanila, tapusin mo na. Hawak ang krusipiyo na ibinigay ni Ernesto, nanginginig na lumapit si Thomas. Inilapat niya ito sa dibdib ng nilalang na minsan niyang inalagaan. Nagliyab ang katawan nito at ang sigaw ay bumalot sa buong kagubatan. Ngunit kasabay ng pagliliyab, naramdaman ni Thomas ang isang matinding sakit sa kanyang dibdib, para bang nahahati ang kanyang kaluluwa. Nakita niyang may dumadaloy na itim na usok mula sa kanya papunta sa halimaw. Sa huling sandali, bago tuluyang matupok ang nilalang, narinig niyang muli ang bulong, hindi mo ako matatakasan, Thomas. Nasa dugo mo ako. Kahit saan ka magpunta, dadalhin mo ako. At sa isang iglap, sumabog ang liwanag mula sa katawan ng nilalang, at ang lahat ng nilalang sa paligid ay naglahong parang usok. Ang kagubatan ay bumalik sa katahimikan. Ngunit si Thomas, nakaluhod, nanginginig, at nakatingin sa kanyang mga kamay na nangingitim na parang sinunog. Si Ernesto ay lumapit at niyakap siya, ngunit kahit sa yakap, ramdam nilang hindi pa tapos ang lahat. Mga kaibigan, kung kayo ang nasa sitwasyong ito, tatapusin niyo ba ang koneksyon kahit kapalit ang inyong kaluluwa? O tatanggapin niyo na lamang ang kapalaran at yakapin ang dilim? Sa tingin ninyo, makakaligtas ba talaga si Thomas, o ito na ang umpisa ng isang mas malaking kasamaan? Tahimik ang paligid matapos ang matinding pagliliyab ng halimaw. Ang kagubatan na kanina'y puno ng sigaw at halakhak ng mga anino ay ngayon ibinalot ng nakakabinging katahimikan.
Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Tomas at ang mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon sa malamig na hangin ng gabi. Nanginginig pa rin ang bata, nakaluhod sa lupa, hawak ang krusipyo na ngayoy may bahid ng itim na abo. Hindi niya alam kung tagumpay ba ang naganap o kung isa lamang itong panandali ang paglaya mula sa bangungot. Lumapit si Ernesto, pawisan at lupaypay, at marahang hinawakan si Tomas sa balikat. Tapos naligtas ka na, mahina niyang sabi, bagaman halata sa tinig ang pag-aalinlangan. Napatingin si Tomas sa kanya, nangingilid ang luha sa mga mata, ngunit hindi makapagsalita. Sa kanyang mga kamay ay unti-unting kumakalat ang mga bakas ng itim, parang usok na pumapasok sa kanyang balat. Tinakpan niya ito, pilit na itinatago kahit alam niyang ramdam ni Ernesto ang kakaiba. Hindi sila tuluyang nawala, di ba? Basag ang boses ng bata. Si Ernesto ay hindi agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa ilog kung saan huling nakita ang babaeng nananawagan kay Tomas. Wala na itong anyo, ngunit ang tubig ay hindi gumagalaw, para bang may matang nakatingin mula sa kailaliman. Dahan-dahan silang naglakad pabalik sa baryo, sugatan, pagod, ngunit sabik na makabalik sa liwanag ng mga bahay. Nang marating nila ang unang dulo ng kalsada, sinalubong sila ng ilaw ng mga gasera at mga nag-aalalang kapitbahay. Ang mga matatanda ay nagsimulang magtanong kung ano ang nangyari, ngunit pinigilan sila ni Ernesto. Wala na. Ligtas na tayo, anya, bagaman ramdam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Sa sumunod na mga araw, pilit na bumalik si Tomas sa normal na buhay. Naglalaro siya sa harap ng kanilang bahay, tinutulungan ang kanyang mga magulang sa bukid, at nakikisama sa ibang bata. Ngunit napansin ng lahat na mas tahimik siya kaysa dati, madalas tulala, at laging nakasuot ng mahabang manggas kahit mainit ang panahon. Minsan, kapag napapansin ng ina ang kanyang mga kamay, mabilis niya itong ikukubli. Sa gabi naman, madalas siyang magising, pawisan, may naririnig na pabulong mula sa labas ng kanilang bahay. Isang gabi, habang nakahiga, muli niyang narinig ang tinig ng babae. Anak, hindi mo ako matatakasan. Kahit saan ka magpunta, naroon ako. Nasa dugo mo. Napakapit siya sa kumot at pumikit ng mahigpit, pilit nilalabanan ang boses. Ngunit kasabay nito'y may malamig na haplos sa kanyang pisngi, na parang ina na nagpapatahan. Hindi niya alam kung ito ba ay isang sumpa o isang yakap ng ina na hindi niya kailanman nakilala. Si Ernesto naman ay hindi rin matahimik. Gabi-gabi siyang bumabalik sa ilog, dala ang asin at krusipyo, nagbabantay na baka muling lumitaw ang mga nilalang. Ngunit bawat gabing tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng misteryong dala nila. May mga ibon na biglang namamatay sa tabing ilog, may mga hayop na hindi na bumabalik mula sa kakahuyan, at minsan ay may mga batang umiiyak na nagsasabing may nakikita silang pulang mata sa dilim. Dumating ang isang pagkakataon na tinanong siya ng isang matandang albularyo mula sa kabilang baryo. Bata ka pa para pasanin ang ganitong bigat, sabi nito kay Ernesto. Kung totoo ngang may dugo ng nilalang sa batang yon, hindi pa tapos ang lahat. Maghanda ka, dahil kung lumaki siya ng dala ang sumpa, baka hindi na natin siya kayang pigilan. Napayuko si Ernesto, ramdam ang bigat ng responsibilidad. Hindi na lang basta buhay ang niligtas niya, kundi isang kapalarang maaaring magdala ng kapahamakan sa buong baryo. Lumipas ang mga linggo at muling bumalik ang tila normal na araw. Ngunit isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagising ang buong baryo sa isang malakas na huni, isang tunog na halos pareho noong sisiw na inalagaan ni Tomas, ngunit mas malalim, mas nakakatindig balahibo. Tumigil ang lahat sa kani-kanilang ginagawa at nakiramdam. Si Tomas, na nooy nakaupo sa gilid ng kanilang bintana, ay ngumiti ng bahagya, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa pagkilala. Alam niyang siya lang ang tunay na nakakaunawa ng ibig sabihin nito. Ang tanong, ito ba'y tanda ng pagbabalik ng kanyang nilalang, o siya mismo ang nagsisimulang maging isa sa kanila? Mga kaibigan, kung kayo ang nasa posisyon ni Ernesto, sasabihin niyo ba sa lahat ang totoo, kahit magdulot ito ng takot at gulo sa buong baryo? At kung kayo naman si Tomas, pipilitin niyo bang itago ang sumpa, o haharapin ang katotohanang baka hindi na kayo tuluyang tao? Gusto niyo bang ipagpatuloy pa ang kwento upang malaman kung ano ang mangyayari sa paglaki ni Tomas?
Sa huling sandali ng gabing iyon, habang nakatanaw siya sa kabilugan ng buwan, muling umalingaw ang bulong. Hindi katapusan ang gabi ito'y simula lamang.